Isko Payumo Jr. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Kayo ho ba'y pinagpala? Kahit may problema, lagi ho tayong pinagpala. Amen. Magunaw man ang mundo, pinagpala pa rin ang mga anak ng Diyos. Dahil meron tayong buhay na Diyos. Nasa pag-aaral po tayo ng serye na tema na pinagamatang God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Amen. Ang Diyos po ay tapat sa lahat ng bagay, lalo na po sa kanyang mga anak. Last week po pinag-aralan po natin that God is faithful to His Word. Nang ibig sabihin po nito, hindi pwedeng hindi tuparin ng Diyos ang lahat ng mga propesiyang nakasulat dito. Nang sabi niya na in the last days, babalik po siya magkakaroon ng Great Tribulation, 7 years, Great Tribulation, na ibubuhos ng Diyos ang buong galit po niya. No, at yung 7 last plagues ang pinakamatindi po. No, yung pong ang tao maghahanap ng kamatayan pero hindi namamatay. I can't imagine kung paano po yung torment na yun. Sobrang init ng araw. Uulan ng yelo na simbigat ng isang kaban na bigas, 50 kilos. Na yelo. Ngayon, ganyan pa lamang ko. Iba po ang mangyayari. Ang dagat po, it will turn red. Mga ilog, they will turn red. Every plague, merong namamatay na 1/4 of the population. Kung ngayon yon, 2 billion mahigit sa isang plague ang namamatay. So it is really, really terrible. At tutuparin din po ng Diyos na magra-rapture. Kukunin niya ho tayo bago dumating yon. Kaya hindi tayo dapat matakot dun sa galit na yun kasi hindi galit ang Diyos sa kanyang mga anak. Kahit nagkakamali tayo, hindi galit ang Diyos sa'yo. Kahit nagkamali ka kanina, no? Nagbuwisit ka kanina, medyo kayo ng misis mo, hindi galit ang Diyos sa'yo. Amen. Kahit na yung pong meron kang binusinahan na late na ako service. Hallelujah. No? Pero hindi galit ang Diyos sa'yo. Tuto pa rin po ng Diyos na yung buhay na walang hanggan po natin, wherein wala ng kirot, wala ng hirap, wala ng pagod, He will wipe every tear away. Lahat ng luha po natin pupunasan po ng Diyos. Hindi po ba nakaka-excite yun? Wala ng karamdaman. Hindi ka na kailangan magtrabaho. Hindi ka na kailangan maligo. Hindi ka na kailangan mag-toothbrush. No, at higit po sa lahat po dito, magpakailanman kasama na natin ang Lord at ang ating mga pamilyang tumanggap sa Kanya. Amen. Kung maiisip niyo po, no, kasi ako, mga anak ko po, dalaga na sila. At may mga umaaligid na po sa kanila. Laging mayroong mga bulaklak na mamahalin. Sabi ko, wag din nyo ng pakasyan, mahal yan ka ako. No? Kasi ako noon, ang kaya ko lang, santan, yung kinuha pa sa eskwela. No, at sabi ko, naghiwalay ganyan palang buhay, no? Maghihiwalay kayo ng yung magulang mo, mga kapatid mo, at bubukan ng pamilya mo. Pag nakabukan ng pamilya, lumaki sila, hihiwalay din sila sa'yo. Di ba masaklap ang buhay dito sa mundo? Kaya dapat pangarapin po natin, lahat tayo, buong pamilya, magkakasama po doon. Wala na po yung kailangan mo pang maghiwalay. Sama-samang buong pamilya, kasama ang Diyos na buhay. Tuto pa rin po ng Diyos yan. Huwag kayong maniwala dun sa ang Bible ay hindi na uso. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever, for they are fixed in the heavens. At ngayon po pag-aaralan po natin, God is faithful to His promises. Ano ba pagkakaiban po nito? Pag sinabing God is faithful to His Word, He does what He says. Pag sinabi ng pong God is faithful to His promises, He fulfills what He committed to you. May mga commitment ang Diyos po sa atin. At tutuparin po ng Lord yan ang bawat pangako. Tanong ko lang po sa inyo, sino dito may mga pinanghahawakan pong pangako? Amen, no? At ako po, yung pinanghahawakan ko pong pangako, 19 and a half years na po ako nagda-dialysis, pinanghahawakan ko pa rin. Kasi kung hindi ko po ito, kung binitawan ko na ito years ago, matagal na po akong patay. Kung bakit ako buhay, pinanghahawakan ko ang salita ng Diyos. Kasi sabi po ng Proverbs, ano ba ho yun, no?
So I think sa 22, na yung pong, if you find the word of God is life, my son, listen to my words, keep them within your heart, for they are life to those who find them, and brings health to your body. Kapag pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, malakas ka at lagi kang malusog. Amen. Kalusog nyo, no? Amen. Ayan po, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Kaya nga po, importante ang salita ng Diyos. Araw-araw, hindi lang Sabado, hindi lang Linggo. Araw-araw. Amen. Kasi po, buhay ang salita ng Diyos. So let me begin with maiksi lang ang time ko ngayon. Tatry ko pong ito kasi mission day po natin ngayon. So anyway, 2 Timothy 2:13, sabi dito, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Let's pray. Our loving Heavenly Father, once again, we just want to thank you, praise you, worship you for who you are. Thank you, Lord, for all the things that you have done, for the things that you are about to do tonight, Lord. Dalangin po namin, Ama, na pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na po ang mga first-timers, Lord, let them experience, Lord, let them experience your love, your salvation, Lord. Today is the day of salvation. Salamat po, Panginoon. I pray that you open the eyes of our understanding, Holy Spirit, so that we may receive the full revelation, the full blessings from your word. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. And let your name be glorified as we listen to your powerful word. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi ho dyan, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ang una, gusto ko pong muna sabihin dyan, if we are faithless, maiksi lamang po siya. Pwede niyong i-memorize ka yun. 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Kung kulang tayo sa pananampalataya, mananatili siyang tapat dahil hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Yan po, He cannot disown Himself. Bakit? His faithfulness is part of His very nature. Isa sa pangalan ng Panginoon nasa Book of Revelation, the faithful and true. Yung pong pangalan niya, the faithful and true. Isa sa pangalan niya is the Word of God. Makikita po natin yan sa Book of Revelation. So we can rest today, God is faithful to His promises, not because we're perfect, but because Christ is. Being faithless, siyempre hindi ka talaga perfect, no? But, pansinin niyo po, bakit ang nakalagay po dyan, balik po natin yung verse, bakit ang nakalagay dyan is if we are faithless. Bakit hindi siya if we are unfaithful? Di ho ba? Ang dalang lang po natin mabasa yung faithless. I think, dito lang po natin sa verse na ito talagang ma-highlight na nandyan yung faithless. Sa lahat po ng mga verses na mabasa mo, yung unfaithful. Yung pagiging hindi tapat. Yung faithless po, yung pong kulang ka sa pananampalataya. So, difference between faithless and unfaithful para mas maunawaan po natin. Faithless is lacking belief. Ang definition po yan, being without faith or skeptical. Actually, hindi talaga without faith po. Yung pag sinabing skeptical, medyo gusto mong maniwala pero nagdududa ka. That is being faithless. Kahit na ganun po, God is faithful pa rin, sabi po. But why? Because He cannot disown Himself, because God is faithful. Still remember po yung dumating ang Panginoon kasama si Peter and John mula po sa Transfiguration. Kinaumagahan, bumaba po sila. Yung 9 disciples, hindi nila mapaalis po yung demonyo doon sa bata. Sabi ng Panginoon, anong nangyayari? Itong commotion na ito. Lumapit po yung tatay, yung pumaalagay nyo, iniling ko na pagalingin yung aking anak pa, hindi nila mapalayas ang demonyo. Oh, you faithless generation, ang sabi po ng Panginoon. Hindi niya sinabing you are unfaithful. And then, sabi po nung ama, please help me if you can. Then, parang na-insulto ang Panginoon, if you can, sabi ng Panginoon, everything is possible to those who believe. Everything is possible to those who believe.
So ano pong ginawa ng Panginoon? Pinagaling ba niya? O parang kulang sa pananampalataya ito? Ang sabi ng Ama, I believe, help my unbelief. Tulungan mo itong kulang ko sa pananampalataya. Pero kaya hindi po ma-disown, hindi po may takwil ng Panginoon ng kanyang sarili, pinagaling pa rin po yung bata kahit kulang sa pananampalataya yung pong tatay. Kung minsan nagkukulang, napapansin niyo po, hindi tayo nagkukulang, pero mapapansin mo, kung tapat kayo, kung tapat po tayo, mapapansin mo, there are days na parang you are faithless. When you fear, kapag natatakot ka at nagwo-worry ka, you become faithless. Nagkukulang ka na sa pananampalataya. Pero makikita mo, ang Diyos ay nagpo-provide pa rin. Amen? Well, alam niyo po kung ganyan, kung minsan may nangyayari pong ganyan sa atin, no? Pwede mong i-testimony yun. Alam niyo po, kung minsan may faithless ako, pero dumating pa rin yung answered prayer ko. Why? Because of 2 Timothy, ano po itong natin? 2:13. Na kahit na tayo po ay kuminsan nagdududa, nagkukulangan po ng pananampalataya sa Panginoon, pero dahil nandun ka kay Kristo, magiging tapat pa rin sa iyo. Hindi ka pa rin niya pababayaan. Kung minsan takot ka na humarap sa hospital, sa doktor, ma-opera, o ano man ang kinakatakutan mo, nagiging faithless ka, pero nandun pa rin yung katapatan ng Diyos sa iyo. Bakit po? Kasi nga, hindi pwedeng itakwil ng Diyos ang kanyang sarili. Being faithful ay nasa katangian na ng Panginoon. Nasa pagka-Diyos na po niya. Kumbaga sa atin po, yung makasalanan, nasa pagkatao po natin. Siya nasa pagka-Diyos po niya. Tapat po talaga ang ating Panginoon. So unfaithful is breaching trust. Being untrue, ang definition po niya, being untrue or breaking a promise. Ang example po niyan, yung pong breaking a marriage, yung limbawa po may nangalunya, that is unfaithfulness. Infidelity. So I hope nakukuha po natin to. But did you know, ang word na faithless and unfaithful, isa lang po yung Greek word. The Greek word is apisteo. Pero sabi niyan, the Greek word apisteo is unique because it can mean both depending on the context. Depende sa pagkakagamit. Pwede siyang unfaithful, pwede siyang maging faithless. Depende sa context. Kaya nga, dapat marunong kang umunawa kung Greek ka pag ginamit yung apisteo. Ang ano po nito, sabi niyan, when humans are apisteo to God, they usually lack belief, and that is faithless, being faithless. In Jesus' name. Karano na in Jesus' name. Thank you, Lord. So when humans break a covenant, they are untrue. May covenant, meron kang promise, binrake mo, nagiging untrue kahit sa word mo, so ang tawag sa iyo is unfaithful. Amen. So kahit na kasi po, kapag, siguro yung isang pinakamagandang example sa pagiging unfaithful, ito po yun, na yung wala nang pwedeng magpagaling sa'yo, sabi ng doktor, hindi ganito. Tapos, naisip mo si Apong Garu. Punta muna ako kay Apong Garu, patawas ako. Nangangamoy na yung kilikili ko eh. Alam niyo po yung gano'n, ibig sabihin po, sumamba ka sa ibang Diyos. Nagtiwala ka sa ibang Diyos. Nagkaroon ka nasira po yung loyalty mo sa Lord. Kasi being faithful is being loyal to God. So kapag ikaw ay nagtiwala na sa iba, or kung minsan nagtiwala ka sa pera, nagtiwala ka sa tao kaysa sa Diyos, that is being unfaithful. Amen. So maniwanag ho ba? But kapag ikaw ay faithless, nagkukulangan ka lang, mananatili pong tapat ang Diyos. Pero kapag unfaithful ka, mahirap pong danasin po yung katapatan ng Diyos. Amen? It blocks po, no? Hindi ibig sabihin na hindi natapat ang Diyos.
For he cannot disown himself din ho. And ganito rin po, faithful pa rin po ang Panginoon. Halimbawa ho, like, di ba tinanggap na isang tao ang Lord, pero sumamba siya sa ibang Diyos. Sa once save, always save po, save pa rin sila. Kasi may Kristo daw siya. Yun po ang no? Pero, paano mo makikita ang katapatan ng Diyos doon? Tapat pa rin ang Diyos. Kapag tinakwil mo siya, itatakwil ka rin niya, at tapat din siya, pag sinabi niyang wala ka sa kanya, pupunta ka ng impyerno. So tapat po siyang, dadalhin po pa rin niya ang kanyang parusa. So that is also God is also being faithful to His Word. Yung sinabi po niya lahat ng masasama, sa Revelation 21, lahat ng unbeliever, liars, no, mga cowards, they will go to hell. Hindi po yun na darating na Lord, maawa ka na lang sa kanila. Panginoon, wag mo silang dali sa impyerno. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Why? Because kapag nagbago ang Diyos, hindi na siya Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? So tapat pa rin ay itong mga pasaway na dadalhin niya sa impyerno. That is, pag sinabi ng Diyos, ang hindi na nampalataya kay Kristo, pupunta ng impyerno. Gagawin po ng Diyos yun. Yung iba sasabihin na, hindi magagawa ng Diyos yun. Dahil God is love. No, hindi po iba. Kapag hindi nang ginawa ng Diyos yun, yung mga taong masasama, na hindi tumanggap kay Kristo, hindi niya dinala ng impyerno, hindi siya tapat sa kanyang salita. Parang nanakot lang siya. Di ho ba? And that, wala pong integrity yon. Tingnan niyo po sa ating mga anak, kapag tinatakot mo lang yung mga anak nyo, sige, ano kita, pag hindi mo man ginawa, anong gagawin yan? Dahil walang integrity yung word mo, wala kang palabra de honor, uulit-ulitin yan. At sa loob-loob niya, hindi naman niya gagawin. Patagal na niyang sinasabi yan. Di ho ba? Kasi walang integrity, pero si Lord, pag sinabi niya, na kahit na po, kahit na yung papunta ng impyerno, dapat mapunta ng impyerno, hindi magbabago ng isip ng ang Panginoon dahil tapat siya sa kanyang salita. And I hope enough na po ito para maunawaan po natin yung kahulugan or yung difference between faithless and faithful. Amen. So mag-start na po tayo. Number 1, God is faithful to His promises because He is incapable of lying. Walang kapabilidad na magsinungaling ang Diyos. Tayo meron, kahit na Kristiyano na tayo. Amen po ba? Na, sino po dito, buhat nung naging Kristiyano ka, hindi ka na nagsinungaling? Pag tinaas mo ang kamay mo, dagdag yan sa pagsisinungaling mo. Di ho ba? Nakakapagsinungaling tayo, where na you? No? Papunta na mi. Papunta na mi sa impyerno. No? May nakakapagsinungaling. Capable po tayo because of our flesh. No, na ganun ho tayo. Pero alam nyo, kapag ho tayo ay meron na tayong glorified body, nag-rapture na. Wala na tayong capability na magkasala pa. Why? Wala na po yung sinful nature. Wala. Ngayon po, capable pa rin tayong magkasala, pero wala ng power ang kasalanan. Meron ka ng self-control. Dati nung wala ka kay Kristo, wala kang self-control. Alam niyo po yung bata-bata po ako nung umiinom pa po kami kapag noon po nakipagbakasyon ako sa Concepcion Tarlac, dun sa best friend ko. Inginumanda ka rin, nangaus da ka rin. Kaya nangaus da ka yan, markang demonyos. 4 lang po kami, nakatatlo kami ng 4 kantos at saka 2 bilog po ata. Walang yelo. Walang ilaw sa baryo. Ano po yung, nung umuwi kami sa bahay ng kaibigan ko, tapos nagsusuka po ako. Sabi ko, nakakaya, suka ko. Sabi ko, magmula ngayon, hindi na ako iinom. Nagising ka ng tanghali, okay ka na naman, no? Medyo inano pa, hindi na ako iinom. Pagkahapon, ayan na naman. Nandun na naman ang kasalanan. Sinabi mo, ayaw mo nang uminom, pero
Maya-maya, gabi na, iinom na naman kayo. Bakit? Alipin ka ng kasalanan. Hindi mo makontrol, pero kapag na kay Kristo ka na, you can say no. That's the power of grace. Titus 2:11-12. No, for the grace of God has appeared to mankind, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and live a life, sabi po dyan, no? It teaches us to say no ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Kaya may power ka na because of the power of the Holy Spirit, the power of grace. Amen. Pero ang Diyos, wala po siyang ability, wala siyang capability to lie. No? Why God can't lie? Bakit hindi po makapagsinungaling ang Diyos? Sabay po kayo dito. Mababasa niyo po dyan, God cannot lie because truth is not just a rule He follows. Truth is who He is. Yun din pong nature. Kung ang nature ng Lord, kanina sinabi ko, yung faithfulness, pagiging faithful ay nature din ng Lord, nature din po ng Diyos yung truth. I am the way, the truth, and the life. No? In Jesus' name. Tapos yan, because God is light and in Him is no darkness at all. Sa 1 John 1:5 po, wala pong darkness sa Kanya. So hindi siya pwedeng mamuhay dahil ang pagsisinungaling ay pamumuhay sa kadiliman. A lie would contradict His holy essence. For God to lie, He would have to cease being God. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag nag-umpisa na nagsinungaling ang Diyos, na kailanman hindi niya magagawa, mawawala ang kanyang pagka-Diyos. Dahil ang tunay na Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen. Numbers 23:19, last week nabigay po natin to, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? No, alam niyo po, yung faithfulness po ng Panginoon ay nakabaka po yan dun sa unchanging nature niya. I think next week, kung di pa darating ang Lord, ito pong topic natin, yung God is faithful to His character. Yung character ng Lord being faithful, being the truth, hindi po yan magbabago. Kahit ano pong mangyari, hindi magbabago po yan. Kahit po, ang Diyos nagagalit po siya. Huwag kayong maniwala doon sa mga preaching na hindi nagagalit ang Diyos. Nakasulat po yan sa Bible. Kaya nga sabi ko nga, Book of Revelations, book sa mga huling araw. Ngayon po, hindi binubuhos ng Diyos ang galit niya. Puro biyaya po ngayon. Kaya naglipa na ang mga kriminal. Pero pagdating po ng 7 years of great tribulation, ibubuhos ng Diyos yung todong galit po niya. Kung paano po niya i-torment ang tao bago sila pumunta sa impyerno. Nagagalit ang Diyos. Ang sabi po ni David, He is slow to anger. So nagagalit ang Diyos. Kaya lang, mabagal magalit ang Diyos sa atin. Because mas great po yung kanyang love at saka po yung kanyang mercy. And there are verses din po that state that God does not lie. Marami po, pero ilan po. No? 1 Samuel 15:29, He who is the glory of Israel does not lie or change His mind. For He is not a human being, parang katulad ng Numbers, no? That He should change His mind. Baka sabihin nyo to Old Testament lang, New Testament, na meron din po nakalagay, Titus 1:2, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. God does not lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Yung iba ginagawa po nila, yung mga pilosopo, di ba alam po natin, we know that all things are possible with God. Kung tatagalugin mo, kaya ng Diyos ang lahat. Pero sabi ng iba, hindi lahat kaya ng Diyos. Hindi kaya ng Diyos magsinungaling. Ano lang po yan, no? Itang pagalingan lang sa salita. No, yung pong, so anong paniniwalaan natin? Kaya ng Diyos ba ang lahat? O hindi kaya ng Diyos ang lahat? Di ba? Yung mga mamuting-muting makanyali, kino-confuse po tayo. Pero pag sinabi natin, kaya ng Diyos ang lahat, lahat ng kailangan natin, lahat ng, hindi yung masama. Of course po, hindi po gagawin ng Diyos. The word kaya, yung pong hindi kaya, hindi po pwede sa Diyos yun eh. Hindi gagawin ng Diyos. Hindi lang po niya hindi kaya. Pero hindi niya gagawin magsinungaling kasi hindi po siya iyon.
Kaya kung may pinanghahawakan kayong pangako sa Lord, panghawakan nyo po. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Katulad po kay, kay Abraham sa Hebrews 6:13-18. Example po dito. For example, there was God's promise to Abraham. Kung niyo po, ako po madalas sinasabi ko po sa inyo, si Abraham naghintay po siya ng hindi 25 years, more than 25 years. Kasi po kung babasahin niyo po sa Acts chapter 7, nung pong in-explain ni Stephen, si Abraham, nanggaling pa po ng land of Ur or sa Iraq, umakyat po ng Haran kasama ang tatay niya, na sa book of Genesis chapter 11, ang parang nagyaya ang tatay niya, pero actually ang nag-instruct talaga ang Diyos. Na umalis sila, pumunta ng Canaan. Kaya lang napupunta sila sa Haran, na tumira muna sila doon. At hinintay pong mamatay ang tatay ni Abraham. So, pero kinuusap na ng Lord from land of Ur, kunwari ito po, land of Ur, nakaharap po sa akin ng mapa, yung pong Iraq, papunta ng taas po, ito po, I think Syria po ngayon to. Ito po yung Haran. At nung naputay ang tatay niya, bumaba po sila ng Canaan. Pero nung sa chapter 12 po ng Genesis, nung umalis po si Abraham from Haran po, he was 75 years old. Pero hindi po nakalagay kung ilang taon na siya nung nasa land of Ur. Ayan po, 75 years old po siya when he set out from. Ibig sabihin, galing sa Haran. So, ilang taon kaya siya nung kinausap niya from Iraq, from the land of Chaldeans sa Ur? So, 75 siya, nagkaanak siya, anong edad? 100, di ho ba? Pero, hindi lang 25 years naghintay si Abraham. From land, ilang taon po yung naglakbay sila, nagsettle muna sila sa Haran. Ilang taon kaya sila yun po yung 25 plus ilang taon. I don't know kung ilang taon po, pero ang punto ko dito, more than 25 years naghintay si Abraham. So tuloy po natin. Since there was no greater to swear by, God took an oath in His own name or by Himself. Sabi po sa ibang salin. Nanumpa ang Diyos sa kanyang pangalan, sa kanyang sarili. Kasi po noon ang mga tao, wala pong kasulatan yan. Kapag nag-deal na kayo by the word of mouth, ano na po yun? Dapat i-honor mo yun, kundi kamamatay mo. Parang alam niyo po, wala nang integrity mga tao ngayon. Pero nabalitaan ko, kung saan meron talagang dapat meron kang word of honor, kundi patay ka, ang bata ka. Alam niyo po kung saan yan? Buri yung mabalo, kapino ka rin. Sabong. Di ba? Kapag sinabi mong 10,000, tatandaan po ng yun. Pero kapag natalo ka at hindi mo binigay yung 10,000, patay kang bata ka. So po yun, dapat meron kang word of honor. Walang, sulat tayo, sinabi mo 10,000. Hindi po. Word of mouth lang po yun. Mapaking sabong at ilang word of... Ringasaw yung sasabong pa at pangaras kang sabong at ilang word of honor din. Pag sinabi ng taya ko pong 5,000, may 1,000, ibiyedita pa siya may sambutla. Pero kay Mrs., pag sinabi niyang bibigyan kita 5,000 mamaya, hindi niya gagawin yan. Walang logis Walang logis po sa Kaya nga po dito, noon po kaya nga po ang Diyos, dahil itong kultura ni Abraham, nanumpa ang Diyos sa kanyang pangalan, sa kanyang sarili, para malaman lang ni Abraham na tumutotoo ang Diyos sa kanyang pangako. So God took an oath in His own name saying, I will certainly, siguradong i-bless kita. Hindi mo masarap na yun? Na marinig? Hindi nyo pa ba narinig sa Diyos yun? Siguradong i-bless kita. Hindi lang sigurado. Ngayon, pinagpapala ka na ng Diyos ngayon. Siguradong i-bless tayo ng Lord hanggang siya ay dumating. May problema, yes, pero hindi ibig sabihin na hindi ka blessed. Blessed ka pa rin. I've been in dialysis for 19 and a half years. Hindi ko masasabing blessed ako. Yung iba, ang tingin po nila sa akin, kawawa. Hindi ako kawawa. Ang kawawa, yung wala kay Kristo kahit bilyonaryo. Pero kapag ikaw, kahit wala kang
pera o kukunti lang yung pera mo pero hindi ka nagugutom dahil meron kang Kristo, daig mo pa si Bill Gates. Daig mo pa ang may-ari ng SM, si Henry C. Kapag wala kang Diyos, kawawa ka. Sinong Diyos? Si Kristo. Kung wala kang Kristo, kawawa ka. Pero ako po, kahit 19.5 years na ako, hindi po ako naaawa sa aking sarili. I feel so blessed. I feel so blessed. Nakakatayo pa ho ako dito. At hapapanyer mo ng dako pa. Di ba? Yung pong, kapag po bago ako mag-preach, sabi ko, Lord, salamat po. It's another opportunity, another day to worship you and to serve you. Because that is our purpose. We were created for His glory. And we can only glorify God by serving Him and worshiping Him. Malawak po ito. Malawak yung serving. When you serve people, you serve God. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Ano yung hindi mo ginawa sa kapwa mo, hindi mo ginawa sa akin. Kaya nga po, tayo po, ikaw, magbuhat po kayo. Kung meron po dito, na hanggang ngayong awang-awa kayo sa sarili nyo dahil sa kalagayan nyo, huwag po kayong maawa. Linuloko kayo ng dyablo. Kung ikaw ay na kay Kristo na, siya na ang Diyos mo, siya na ang tagapagligtas mo, ikaw ang isa sa pinaka-blessed sa out of 8 billion people around the globe, around the world. Amen. So, kasi, alam niyo po, kung hanggang ngayon kapatid, meron naawa ka pa sa sarili mo ngayon, isa sa reason yan bakit nabablock yung blessing. Ibig sabihin, hindi ka naniniwalang blessed ka na. So, live na, alam mo po, kung minsan parang, para ka pong walang pera, pero mabuhay ka na, nandyan lahat kasi nandyan si Kristo. Walang pagkain ngayon, maya-maya may padadala ang Diyos sa'yo. Maniwala ka lang. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So sabi ng Lord, I will certainly bless you and I will multiply your descendants beyond number. Yung lahi mo, hindi mo mabibilang. It's beyond number. Then Abraham waited patiently. Sabi niyo po, waited patiently. Ito po yung doon. God can fulfill His promise because God cannot lie. The question is, kaya mo bang maghintay? Ang paghihintay lang po dyan ang susi. Kasi hindi po natin pwedeng ipilit yung panahon na hindi pa hinog yung pangako ng Diyos sa iyo. Kasi Diyos siya sa dapat ang masunod. So katulad ni Abraham waited patiently at anong nangyari? He received what God had promised. Kahit na po matanda na po siya, napakatanda na niya. Then, now, when people take an oath, they call on someone greater than themselves. Ito po sinasabi ko sa inyo, to hold them to it. Kapag po nanunumpa isang tao, sa panahon ni Abraham, Bible times, nanunumpa sila dun sa taong mas, po sa kanila. Halimbawa, sa ngalan ng emperor, o sa ngalan na kung sino ang Diyos po na nilang sinasamba. Doon po sila nanunumpa para yung po kanilang salita ay nakaangkla na po doon. Hindi na, kumbaga wala na silang kawala. Pero ngayon po, kahit may kasulatan na tayo, pinapasinungalingan pa. Na nakapirma na, sasabihin niya, ay di, perjury yan. Ginawa mo lang yung pirmang yan. Naranasan ko po yan sa dating business partner ko po. Kasi para makapag-loan po ako ng ilang milyon, dahil sa nanay ko po yung lote, pinangalan po sa akin yung company. So hindi na po siya nagpakita buhat nung umaasenso ng company, dumating po siya. Merong demanda na inano po ako. Alam niyo po, yung si Pastor John lang po niya, alam po yung parang pag nidemanda, kahit alam mong hindi ka mali, pag harap mo sa husgado, mangalgal ka. Ayun po, sabi nga ni Pastor, parang naamoy mo na yung kulungan. Pero yung unang meeting po namin sa fiscal pa lang, sabi po ng fiscal, madali lang to kanya. Parang po ako, nabunutan tinik. Paano po ang gagawin po dyan, sir, kako? Madali lang yan. Kung papayag kayong pareho, ipa-NBI natin yan. Lilitaw kung talagang pirma niya o hindi kanya. Ay, sige po, gusto ko po, kako. Alam niyo po, inatras po niya yung demanda.
Dahil alam niya, talagang pirma niya. Tapos, alam niyo po yung pakiramdam nun? Parang si Pastor Jim, nakukulong na lang eh. Pumayag yung hulugan eh, no? Ang sarap po nung makakalaya ka. Pero ang punto ko dito, may mga kasulatan na may pwede pa nilang pasinungal. Pero yung mga unang tao, ano po sila? May word of honor. Itong mga taong ito, nasa sabong na lang ata ngayon eh, no? Hindi mo yung makikita sa politiko. No? Bibigyan ko kayo ng 10,000. Nasaan yung 10,000? Ano nyo na ho ba yung mga ganon? Yung nakatanggap na ho ba kayo ng ayuda? May mga iba hindi po nakatanggap ng ayuda. Nakatanggap ka ng ayuda, yung bigas mo, NFA, hindi mo matigas. Ano po? Kaya nga po ang tao po, hindi ka pwede magtiwala sa tao. Hindi ka pwede magtiwala sa gobyerno. Kung lagi ka magtitiwala sa gobyerno, bakit ganyang gobyerno? Lagi na lang sasama ang loob mo. Ang ano na ho natin bilang Kristiyano, ipag-pray ang gobyerno at umasa sa Diyos. Huwag sa gobyerno. Amen ho ba? So kaya nga ho dito, no, and without any question, the oath is binding. Kapag gano'n, nasumumpa ka na, doon sa mas mataas sa'yo, God also bound Himself. Tinali ng Diyos, no, with an oath, no, yung sumumpa siya sa sarili niya, sa kanyang pangalan, that those who receive the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. So God has given both His promise and His oath. Mamaya, pag-usapan po na yan bang kaiba ng promise at oath. No? These two things, sasabi diyan, are unchangeable na sinabi ng Diyos. Yung pangako niya at saka yung sumpa niya, hindi po magbabago yan because it is impossible for God to lie. Imposible na magsinungaling ang Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, ligtas ka by grace. Ligtas ka by grace. Hindi mo kailangan na problemahin, paano ko ngayon, kung darating ng Lord, hindi pa ako perfect. Naninigarilyo pa ako. Hindi ko umano. Alam niyo po, may ganyan ho eh. Kahit naninigarilyo ka, pero kung pakonti-konti naman yan na pagtatagumpayan mo, merong pagbabago. Hindi po yung naninigarilyo ka, katulad lang ng nung sa mundo ka, ibig sabihin hindi ka nagbago. Meron pa rin ho yung, alam niyo po yun, naninigarilyo pa rin, pero ligtas na sila. Nagugulat ho kayo, no? That is being saved by grace. Alam niyo po, yung paninigarilyo, isa lang po yan sa kahinaan ng tao. Bawat isang sa ating pagmumukha natin yan, may mga kahinaan po tayo. Hindi lang paninigarilyo. Meron tayong kabwisitan, meron tayong hindi magandang ugali. Kung yan ay i-credit ng Lord para maligtas tayo, walang maliligtas. Ligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ka nababago. Dapat nababago ka. Ang masama pa niya kung lumalala ka, nadedemonyo ka na kapag ganun, kapatid. So therefore, we who have fled to Him, na tayo na tumakbo sa Diyos for refuge, can have great confidence. Hindi lang confidence, so malaki yung, matibay yung kumpiyansa natin kapag tumakbo tayo sa Diyos as we hold to the hope that lies before us. Sigurado yung pag-asa natin sa Diyos. Amen? So perhaps you've been waiting long enough for an answer to your prayers, but just like Abraham, wait patiently, and you will surely, what? Receive what God has promised because He can never lie. Number 2. Lali pala Mexican. Pampagising lang po yan. God is faithful to His promise because He remembers His covenants. Now, tanong ano ba ang covenant? Di ba merong Old Testament or Old Covenant? New Testament or New Covenant? Ibig sabihin ng New Covenant, hindi na tayo under the law, under the grace of God. So, define muna po natin itong tatlo, promises, oaths, at saka po vows. Lahat po yan nakapaloob po sa covenant. Magkakahawig po siya, pero meron pong difference. So, ang promises, ang Tagalog niya ay pangako. So, generally defined as a word of honor or pledge between individuals. Ang oath naman po, o panunumpa, no? Ano po ang oath? Hindi po yan yung almusal niyo.
Yung iba, social na ngayon, naka-oatmeal na sila. Eh, na naburing pandasal. Man pandesal pandasal. Sinali nakapandasalan. Wame nga, di na ako, ano naman ni Metong. So, this involved swearing upon something sacred. Ito sinasabi ko sa'yo, like God, heaven, or temple to guarantee truthfulness. Yan po yung oath, yung nanumpa ka. No? Ang vow naman, ano po yung vow? Hindi po yun, no? Panata. No, ito po yung often confused with oaths. Ang sabi po dyan, a vow is a specific type of promise. So katulad ng promise, made directly to God. Like dedicating a child, offering a sacrifice. Actually po, ang pinakamaano po dyan, yung marriage vow. Meron kang panata na kahit anong mangyari, no, meron kang pangako, meron kang covenant na kahit anong mangyari, mamahalin mo ang asawa mo. Amen. Mamahalin mo ang asawa mo. Alam niyo po, sa totoo lang, pag ang isang anak po natin nag-asawa niya, ibig sabihin po niyan, mahal ka pa rin niya, pero meron na siyang mas mahal. Masakit po actually. Bakit? Nasabi kong mas mahal. Kasi yung asawa mo lang, ikaw na tayo nag-asawa, yun lang po ang, sabi ko nga nung nakaraan sa inyo, siya lang yung out of 8 billion people na sumumpa ka na kahit anong mangyari, hindi mo siya iiwan in sickness and in health, for richer or for poorer, ano pa po, till death do us part. Kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay. No, yun po yung vow. No? So, alam na po natin ngayon. Now, ito pong point natin, no, tinatandaan ng Diyos ang covenant po natin. Sabi diyan, no, Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those, para kanino? Who love Him and keep His commandments. Hindi po yun para sa lahat. Doon lang doon sa nagmamahal sa Diyos. Amen? God will keep His covenant to 1,000 generations. Now, pag-usapan muna po natin ng covenant. Ano ba yung covenant? Yan po, nandyan yung promise, oath, at saka po yung vow. Nandyan na po lahat. Ang covenant po is an agreement between two or more parties. So, hindi siya po ano. So, kung sinasabi natin, we are under the new covenant, meron tayong agreement with God. Nakakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Kasi po, no, ito po yung, kung minsan, ewan ko po paano nyo tinitake ho ito, yung pong, maliligtas ka, wala ka nang dapat gawin. Totoo ba yon na walang pwedeng gawin, wala nang gagawin ng tao para maligtas siya? Una sa lahat, anong dapat niyang gawin? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever, ang unang requirement is to you believe. So may kondisyon. Meron kang gagawin. Why? Kasi nga, covenant siya. Ang promise, iba po ang promise. Ang promise, commitment lang siya. O pangako ko sa iyo, pagbalik ko, bibiling kita ng ganito. Wala po siyang pero, wala siyang ganon. Yung covenant, yung mga pangako po ng mga magulang, anak, kapag mataas ang grade mo, naging, yung promise po yung nagiging covenant siya, dalawa po sila, kailangan maging honor student muna itong bago niya bilhin yung pangako niya. Pero ang pangako, na kahit wala kang bibigay po ng Lord. No, kasi pinangako niya. Amen. Nakukuha niya ito, pinangako niya. Pero still, meron pa rin condition yon. Meron pa rin condition po yon. Lalo na ang covenant. Ang condition para maligtas ka, you need to believe. Now, what does it mean to believe? Even demons believe. Ang sabi po ni James. Naniniwala, nangangatal pa. Kaya sabi ni James, show me your faith without works, and I will show you. Pero hindi niya sinabing,
Let us show God your faith without, Kasi ang Diyos hindi niya bakit nililigtas tayo ng Diyos na by grace at hindi niya nire-require yung works? Kasi nung nanampalataya ka, nung unang tinanggap mo siya, alam niya kung totoo yung pananampalataya mo ang hindi. Ang hindi mo alam kung ikaw ay tunay ngang mananampalataya, hindi. Para malaman mo na tunay kang mananampalataya, by their fruit, you shall know that. Kaya sabi ni James, I will show you my faith by doing good works. Kaya nga po, to believe is to... Kasi kung totoong naniniwala ka, dapat sumusunod ka. Amen po ba? Kaya nga po ito yung covenant. And His covenant, kaya nga sabi niya dyan, He is faithful to 1,000 generation of those who love Him. Ito po yung condition. Mahal mo ba ang Diyos? Kinikip mo ba ang salita ng Diyos? So God will be faithful. Ito matindi. Hanggang kailan ba yung 1,000 generations? Ilang taon ba yan? Meron po depende po yan kasi sa era. Noon po ang isang generation, umabot po ng ilang 100 years. Ngayon po ang isang generation is parang 20 or nung noon, 40 years. Parang ganyan. But anyway, according to biblical genealogies, nakasulat po dyan, and historic timelines, approximately 105 to 160 generations have passed since Adam and Eve to the present day. Sabihin natin 160 generations na ngayon. Konti pa lang pala. Kasi sa Luke chapter 3, 23, 38, nilagay po ni Luke ang genealogy from Adam to Jesus, which is only 76 generation from Adan, creation. At mula kay Jesus, hanggang kay Jesus. Mula kay Adan hanggang kay Jesus. 76 generation pa lang. How many thousand years na yon? Naniniwala kayo sa billion years? Mamuting-muting na kami, sumaniwala ka kay billion years. Hindi nila kayang bilangin ng tao yon. Nagpapakita lang silang matalino sila. Pero pag nagkasakit yung mga scientist na yan, madami nang namatay. Hindi nila na-extend ng kanilang buhay sa katalino po nila. Nagpapakita lang silang matalino sa atin. Tayo naman, uto, ang ganda ng encyclopedia ko. Sino po nag-collecta ng encyclopedia na buo pa sila? No? Ilang volume po yun? I think more than 20 volumes. Ang nanay ko bumili po ng ganun, ang dami-dami. Ni Metong kaya kami, alang may mukulat. 4,000 years pa lang po ang nakakaraan. From Jesus sa atin po ngayon, 2,000 years. So ilang years pa lang po from creation? 6,000 years. Ay, Pastor, paano yan? Di ba? Sabi ng mga ang stars, kaya mapaniwalan din? Yung earth, billion years na yan. Alam niyo po, nung kinreate po ng Lord ang earth and heaven, pati yung mga stars, mature na kagad yan. Hindi po sila yung nag-create ng isang molecule ang Lord. Sige, hintayin kita, maging earth ka. Maghintay ako ng billion years. Diyos naman ako yan. Hindi ako mainip. No, hindi po. Nung sinabi niyang, let there be light, no, seconds lang po yun. Split seconds. Why? Because God is very, very powerful. And if you don't believe that, no, may problema sa iyong faith. God is very, very powerful. Patutunayan ko sa inyo na ang lahat, yung nakita nilang puno, mga bundok na parang million, billion years, patutunayan ko sa inyo na sinasabi lang nila yan kasi mature nang nakita nila. Si Adan, nung pinanganak siya o ginawa siya ng Diyos, at kausap na siya ng Diyos, wala pa siyang 1 day old. Pero mukhang 25 to 30 years old na siya. Hindi ba gayang gawin ng Diyos na na ho? Nung gumawa po siya ng manok, hindi itlog. Manok siya. Kaya yung tinatanong nyo, anong nauna, manok o itlog, nasa Bible yan, manok. Let there be animals, na magmula sa ground, lumitaw ang mga animals. Lahat ng klase ng animals. Hindi niya sila bang, let there be egg, and I will wait for 21 days to be hatched. No.
Matalino ang Diyos. Hindi natin katulad, mamuting-muting tayo eh. No? Sasabihin mo ba, saan galing ang manok? Kayo, saan galing ang manok? Hindi, galing sa Diyos. Mali na kayo eh. Di ba kakikreate lang eh. Galing sa Diyos, galing daw sa itlog. Nung ginawa ng Diyos ang manok, nangitlog na at dumami na ang ano. Pero galing pa rin, kaya nga ikaw at ako, galing kanino? Sa Diyos, hindi naman sa nanay mo. Amen? Talagang galing tayo sa Diyos. Kaya wag po kayo maniwala sa ano, totoo po ito, heaven and earth will pass away. Even sa encyclopedia will pass away. But the Word of God, the Bible, will never pass away. So God keeps His covenants to 1,000 generations, meaning His goodness and faithfulness will never ever end. Hindi matatapos ang pag-ibig, hindi matatapos ang kabaitan, ang kabutihan ng Diyos sa iyo, kapatid. Kahit kung minsan faithless ka. Amen. So may mga ibang example po akong ikukwento sa inyo. No, fulfillment ng covenant ng Lord. Yung kay Abraham nga, napag-usapan na po natin yan, no? From Genesis chapter 18 to 21, when God promised Abraham and Sarah a son in their old age, Sarah laughed internally. Tumawa siya, magkakanak na ba ako? 90 years old na. Because he was 90 years old and past bearing age. God responding by asking, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa akin? Ikaw, Sarah, tumawa ka kanya. Hindi po, hindi, tumawa ka kanya. Pero actually, pati si Abraham, tumawa din pagkatapos eh. Pero iba yung tawa ni Abraham. Yung tawa po niya, matanda na ako, magkakaroon pa ako. Hindi, tuloy ni Sarah. Kapwa ako na magkainak ko pa. Ano ba? Na-insulto ang Diyos. Is there anything too hard for him? Pero si Abraham, yung tawa niya, matuwa na ako, pero magkaanak ko pa. Kagaling na ning Ginoo. Di ho ba? Kaya yung mga dalaga sa inyo na, 30 na ako, Lord. Huwag kayong mag-alala. Si Sarah, 90 years old, nagkaanak pa. Kaya lang, hindi ko alam kung yung mapapangasawa nyo is 100 years old, no? So despite human doubt and biological impossibility, Genesis 21:1 records, the Lord visited Sarah as she said, and the Lord said to Sarah as He had promised. God, alam po natin, God kept His specific word perfectly. Natupad po. Imposible na magkaanak sila, matanda na, pero nagkaanak. Yung kay Joshua po, no, sinabi ni Joshua, yung conquest and reflection, Joshua 21:45, isi-shortcut ko na lang po, no, kulang na po ang oras ko. Sabi po dyan, Joshua looks back at God's track record. Alam niyo po kapag kumisan lang lulupay pa kaya, tignan mo yung track record ng Diyos sa iyong buhay. Anong ginawa ng Diyos? Magmula noong bata ka hanggang, kahit nung hindi ka pa nakakakilala, iningatan ka na ng Diyos. Balasubas ka pa, iniingatan ka na ng Diyos. Napatrobol ka na, merong namatay sa kasama mong natrobol, pero ikaw, iningatan ng Diyos. Kaya nga si Joshua, binalikan niya yung track record kasi nagbabackslide itong mga Israelites. Ang sabi ni Joshua sa Joshua 21:45, not one word, ni isang salita of all the good promises that the Lord had made. No, sabi po dyan, to the house of Israel had failed. Na isang salita, hindi pumalpak ang Diyos. Hindi binigo ng Diyos kahit isang salita lang. Yung mga pangako niyang binitawan sa house of Israel, sabi dyan, all came to pass. Kahit gaano daming pangako pinangahawakan mo, kapatid, tandaan mo ito. It will surely come to pass. Because God is good and God is faithful all the time. Number 3 po, yung pong pangako ni Elijah sa widow sa Zarephath, hindi man po ano ho ito. Ang widow sa Zarephath, sabi nga ni Jesus, nabagit niya ito. Ang daming widow nung panahon ni Elijah, bakit pinupunta ng Diyos yung widow sa Zarephath? Ang daming widow sa Israel, mga Hudyo. Pero hindi binless ng Lord. Kasi nasa rebellion sila. Sumasamba kay Baal, sumasamba kay Asherah. Pero itong babaeng ito, sumamba po siya kanino? Kay Yahweh. Makita po natin yan, no? I-shortcut ko na lang po, yung sa verse na tayo. 1 Kings 17:7-16. Sometime later, the brook dried up, kung saan po
nung po sinabi ni nag-pray si Elijah, di uulan, di ho ba? Ang sabi niya kay, nanilaging hari, Ahab, sabi niya, at my word, hindi uulan ng 3.5 years. At nagtago na. Siyempre, papatay siya ng hari, nagtago na sa cave at merong unlimited po dapat yung mineral water. Pero dahil hindi na umuulan, natuyo yung brook. At hindi na rin nagdadala ng supply yung mga grab ni Alam niyo ba yung mga grab niya, mga uwak ng pagkain. At sabi ng Panginoon, punta ka saan? Sabi niya po dyan, wala nang rain noon. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Kinausap ko na yung widow, sabi ng Lord. No, take note. So he went to Zarephath, si Elijah went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was gathering sticks. Namumulot po ng panggatong yung babaeng balo. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have drink? Pwede mo ba akong bigyan ng inumin? Sabi po ni Elijah. As she was going to hindi po siya bubulat, hindi siya umiimik. He called her, tinawag niya uli, bring me please a piece of bread. Bigyan mo ko ng gardenia, sabi po niya, no? Then, ano po sabi ng babae? As surely as the Lord, my God, sabi niya, hindi, your God, ang Diyos ng Israel. Ang babaeng ito kaya, nasabi ni Jesus, out of many widows during the time of Elijah, bakit sa widow of Zarephath, ang widow sa Zarephath, ay nananampalataya kay Yahweh. Kaya sabi niya, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Wala akong tinapay. Sabi po which is true. Only a handful of flour. No, isang dakot na harina lang and a little olive oil in a jug, konting oil. Ano kaya ang lasa nun, no? Oil at saka harina lang. I am gathering few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Sabi niya, wala akong harina lang tsaka konting oil. At kaya nga kumukuha ng panggatong, iluluto ko na itong last na pagkain namin ng anak ko at mamamatay na kami. Ba't nasabi ng widow na mamamatay na kami? Probably dahil taggutom, famine. Nakita niya ang kanyang mga kapitbahay, marami nang namatay sa gutom. Kaya sabi niya, tayo naman ang susunod na mamamatay. Kaya sabi niya, mamamatay na kami. Anong sabi ni Elijah? Ay, kawawa naman pala kayo. Hindi binilikan ni Elijah ang Diyos. Di ba sinabi mo, kinausap mo na ito? Ba't ganyan ang sagot niya? Di ba kanina sabi niya, kinausap ko na yung babae? Sabi ng Lord. No? Tingnan niyo po ito. And then sabi po dyan, Elijah said to her, don't be afraid. Go home, do as you have said. But first make a small loaf of bread for me. Talagang katako kung kaisipin mo ito, no? Katako ng Elijah, laing lunos. Hindi siya naawa. No? Sinabi na nga niyang last na rin kakainin. Laklakan niya pang Elijah. Pero hindi kasi kay Elijah yon. Sinabi nga niya, ito ang salita ng Diyos. Yung lingkod ng Diyos, pakainin mo muna. No, sabi po niya, no, make a small loaf of bread. Small lang naman for me, from what you have, and bring it to me. So, actually, konti lang. Alam nga naman, di-divide niya, tinodo niya yun. Actually, tinodo niya. Nung na-bake niya, binigay niya kay Elijah. Anong sabi ni Elijah? From what you have, and bring it to me, and then make something for yourself and your son. Anong sinasabi ni Elijah dito? Kapag pinag-bake mo na ako, hindi na mawawalan ng harina at oil yung mga lalagyan mo. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Ilang taon po ang famine? 3.5 years. So sabihin na natin more than 2 years lang, or almost 3 years, yung famine, hindi po, sumunod kasi yung babae. Merong covenant ang Lord. Kapag binless mo itong lingkod ko, naniwala ka sa salita niya, na salita ko, hindi ka magugutom kahit kailan man. Amen po ba? Kaya yung iba sasabihin nila,
Yung mga pastor walang awa. Konti na lang yung kawawa siya. Yun na lang ang pera niya. Kinuha pa ng church sa pang-offering. Bakit po? Kasi ang sikreto sa blessing, unahin ang Diyos. May covenant ang Lord. Pag inuna mo siya, katulad ng pinagawa ni Elijah. Bagamat si Elijah yon, actually, para kay Lord yon. Si Elijah para kay Lord yon. Inuna niya yung salita ng Diyos. Nung bumalik siya, totoo nga, meron na silang pag-bake na marami pa. Hindi lang konti, kundi marami, hindi sila naggutom ng kanyang anak. Ang dami po nilang naging tinapay. Bakit po? Kasi nga tapat ang Diyos. So, anong ginawa ng babae? Nagreklamo? Hindi. She went away and did as Elijah had told her. So, there was food. Kailan? Every other day? Every week? No. Every day for Elijah and the woman. No, kay Elijah, sila tatlo and her family. For the jar of flour was used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word, with the covenant of the Lord, spoken by Elijah. Yung pangako ng Diyos kapag pinanghawakan nyo, hindi po magsisinungaling ang Lord. Lalo na kapag inuna nyo ang Lord. Meron po, alam ko po, may konting oras pambigyan nyo ako, no? Kasi may point number 3 pa pala ako. Pero meron po kaming, dito po sa bandang May Henson, nangangalakal po yan. Plastic, bote. Tapos, yung first time yata, kung di ako nagkakamali, alam ni Pastor Is ito pumunta sa bahay ng pastor, ibinigay yung tithes. Hindi na niya nahintay yung church ang Sunday. Sabi ng pastor, dahil nangangalakal, hindi na. Alam niyo po, sabi ng nangangalakal, Pastor, ba't tayo niyo pong kunin ng tithes ko? Ayaw niyo ba ako mabless? So kinuha po ng pastor. And from that day on, yung pong babae pong yon, hindi na po niya kailangan mga lakal. Bago po siya dumaan, yung pong mga binibigay na lang yung plastic, yung bote, nakahanda na po. Bakit po? Kasi lagi niyang inuuna ang Diyos. May covenant siya kay Lord. Remember this, no? When God forgives, He forgets your sins. Di ba? Sabi niya, I will forgive their sins and will remember their sins no more. But His covenant with you will never be forgotten. He lets go of what separates us, yet He holds on to the promise that He keeps us close. Last point. God is faithful to His promises because He fulfilled all His promises in Christ. Sindi po na ako in Jesus' name. Every single promise God made finds its final victory and confirmation through Jesus. Saan po natin makikita itong He fulfilled all His promises in Christ? Dito po sa 2 Corinthians 1:20, sabi niya, for no matter how many promises God has made. Sabi ng mga Bible scholars, about 3,000, yung iba 7,000, yung iba 11,000 promises. Alam niyo po, hindi na ako nagbilang, hindi na ako nag-research. Sabi ko, kahit yung 10 promises lang ng Lord, or isang promise lang ng Lord sa akin, sapat na yon. Alam niyo po yung number 1 na pinanghahawakan kay Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi ho ba sapat na yon? Pero hindi lang isang pangako ng Diyos, libo-libo. At ng libo-libong pangako niya, ito'y oo na kay Kristo. Approve na kay Kristo. And through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ano yung participation natin sa pangako? We say, ibig sabihin, we agree with the promises of God. Kaya nga pinag-amen namin kayo. Because if you say amen, you agree with the word of God. You agree with the promises of God He has for you. Amen. Amen. Yan, may sikanang kain. And alam niyo ho ba, yung pangako ng Diyos, ano yung pinakamahirap na pangako ng Diyos na finulfill niya? Giving His one and only Son. Napakahirap po nun. Ang dami niyang angels, thousands upon thousands. Ibig sabihin po nito, kahit trillion, meron siyang angels. Ganun karami, mas marami pa sa stars. Pero hindi angels ang mga sinacrifice niya. One and only Son, Jesus Christ. Napakahirap po nun. And yet, nung tinupad niya, si Kristo po, pinulfill niya yung mga promises, more than 300 prophecies about Christ ay natupad. Kaya sabi po ng Panginoon, Luke 24:44, He said to them,
This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. More than, nag-resurrect na po si Lord dito nung nagulat ang mga disciples. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kailangan matupad ang kasulatan. Saan po yan? Yung sulat ni Moses. Ano po yung sulat ni Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Psalms at prophets, major and minor prophets. So, sabi nga ako sa inyo kanina, no, yung pinakamahirap na pangako ng Diyos ay yung ibigay si Kristo. Now, one of the promises naman ng Lord, one of His promises is that we can ask anything. Alam niyo ba yon? Isa sa pangako ng Diyos, you can ask anything in Jesus' name, and because He is faithful, He hears us and acts. Nasa John 14:13 po yan. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. The question is, what is that anything? Lahat ba? Ano ba ibig sabihin ng anything? Nasa 1 John 5:14 po ito. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything, what is anything? According to His will, according to His word. Hindi kumukontra sa kanyang kalooban, hindi kumukontra sa kanyang word. He hears us. So when Jesus says, in my name, He's talking about praying with His authority, His character, and for His purposes. It's not a magic phrase. It's coming to the Father the way Jesus would. Kaya nga po, ang Father ang source. One of the greatest meaning of Father in the Bible is the source. The source of life, the source of everything. Kaya nga po, we can never go directly to the source without Jesus. Bakit? Sabi po ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Sabi ng ilan, hindi ako, didiretso ako sa Diyos. Di ba pwede yun? Pwede naman ako dumiretso sa Diyos. Di ba? Naririnig niyo ba yun? Alam niyo ba that you can never go directly to the Father, to God, without Jesus? Nakasulat po yan sa 1 John 2:23. No one who denies the Son has the Father. Kung hindi tinatakwil mo ang Son, wala ka ring Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Why? Because the Son and the Father are one. Kung wala pong Son, hindi kompleto. Hindi ka pwedeng pumunta sa Ama. Gusto mong kompleto po yan, dapat nandun ang Son. Because Jesus and the Father are one. So because God is faithful, He gave us Christ to accomplish what we could not. In-accomplish ng Diyos, ni Kristo yung di natin kaya. Number 1, alin po yun? Salvation, hindi natin kaya masave. Sinave na po niya tayo. Hindi natin kayang gumaling. Ang kagalingan, pinrovide na po niya. So in Him, every promise of forgiveness, access, and eternal life is made complete so we can trust God today. So if He fulfilled His greatest promise in sending Jesus, ang pinamakahirap na pangako, yung ibigay si Jesus, He will be faithful to fulfill every other promise in Him too. Kung hindi pinagkait ng Diyos, Romans 8:32, ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya, sabi po dyan, will He not also, along with Jesus, graciously give us all things? Sabi niyo po, all things. Kaya tandaan niyo po ito, yung hinihiling niyo, sino may mga kahilingan sa Diyos? Iyon ho ba ay mabuti? According to the Word of God. Amen. So kung yan ay according to the will of God, nagdududa ba kayo na tatanggapin nyo? O talaga pong you have the faith na you will receive? Amen. Why? Kasi po kung nabigay niya yung pinakamahirap, hindi na, mahirap bang ibigay yung pinagpipray mong sasakyan, pinagpipray mong asawa, pinagpipray mong bahay, pinagpipray mong business? Mahirap pa ho yan? Hindi po. Ang kailangan mo lang, maniwala ka na tapat ang Diyos kahit kulang ang katapatan mo. Amen? At ibibigay niya. Kasi hindi, sabi niyan, hindi po pinagkait ng Diyos si Kristo na napakahirap, pinakamahirap na promise, ibinigay niya. Ang lahat ng pangako ng Diyos, siguradong ibibigay niya. Dahil pinatunayan na niya. Amen? Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Mag-review po tayo. God is faithful to His promises. He is incapable of lying. He remembers His covenants. He fulfilled all His promises in Christ. Kaya nga po,
magpatuloy lang po tayo katulad ko. Ini-encourage ko po yung sarili ko. 19 and a half years na akong naghihintay, pero maghihintay pa rin ako. Pero kung di man dumating, pero dumating ng Lord, praise the Lord, mas maganda po yun. Pero ang ano ho dito, my point here, manghawakan ka sa salita ng Diyos hanggang siya ay dumating. Because God is faithful and true. So as we are being served by our